Si Ana Reyes ay lumabas ang dormitoryo ng alas 8:30 ang umaga, isinara niya ang kanyang jacket hanggang salik at naisip na kailangan niyang bumili ng bagong sweater. Ang nag-isang sweater na dala niya mula sa probinsya ay sira na sa Masiko. Sa sentro ngang lungsod ngang Davao ang nagtrabaho siyang ospital para sa pasyente, lumakad siya ngang 20 minuto sa Rizal Avenue, pagkatapos ay dumaan sa malaking plaza. Hindi siya nagmadali, kahit alam niyang hindi na dapat palayawin pa ang sarili. Sinabi ngang kanyang common sense na malamang ito ay walang saysay bato sa bato, bituka, gamot, at mawawala. Ngunit ang kanyang katawan ay nagpapadala ng ibang senyales at si Ana ay sanay ng mas magtiwala sa kanyang ulo kaysa sa katawan. Ang Davao City Health Center No. 7 ay nasa lumang gusaling kahoy na may amoy ng Lysol sa lobby. Kumuha si Ana ang numero, umakyat sa ikalawang palapag. Sa mahabang koridor ay may manggataw na nakaupo sa mangga plastik na silya. Isang matandang babay na may malaking bag, isang batang nanay na may sanggol, isang lalaki na may diaryo. Umupo si Ana malapit sa bintana, tiningnan ang kanyang numero 143. Sa display ay nagniningning ang 38, naghintay siya ng 40 minuto. Nagsimula ang pananakit 3 linggo na ang nakakaraan, sa simula ng Setyembre. Sa una ay isang mababang, matagal na presyon sa ibaba ang tiyan na nawawala sa umaga. Inisip niyang ito ay stress, pagod, masamang pakain. Ngunit lumala ang sakit. Isang gabi ay nagising siya at ilang minuto ay hindi gumalaw dahil ang bawat kilos ay masakit. Kaya naman nagbook na siya ang appointment. Nakuha niya ang numero noong Lunes. Miyerkules na ngayon, numero 43. Tinawag siya mula sa likod ng pinto. Tumayo si Ana. Malambot ang kanyang matuhot, at ito ay nagpagalit sa kanya. Walang dapat katakutan. Doktor. Eksaminasyon. Walang seryoso. Pumasok siya sa kwarto. Maliit at maliwanag ang silid. Bintana na may kalahating saradong blinds, isang kama na may papel na kumot, mesa na may computer, at isang ultrasound machine. Ang doktor. Isang matandang lalaki na may puting buhok at pagod ngunit matulungang mukha, tumingin sa kanya sa itaas ang salamin at kinuha ang card. Reyes, Ana Maria. O, reklamo. Pananakit sa ibabang bahaging tiyan. 3 linggo, matagal at minsan mas matindi sa gabi. Tumango siya at gumawa ngang tala. Humiga. Ilantat ang tiyan hanggang sa tabing ang damit pangilalim. Inalis ni Ana ang jacket, humiga sa kama, at tumingin sa kisame na may bitak sa sulok. Naglagay ang doktor ngang malamig na gel. Hindi niya sinasadyang naktago ang kanyang tiyan. Inilagay niya ang sensor. Sa screen ay lumitaw ang puting at abong ningning. Hindi ito nakita ni Ana nakaharap ang screen sa doktor. Ang unang ilang minuto ay naging tulad ng inaasahan niya. Ginagalawang doktor ang sensor, minsan gumagawa ng tala, minsan nagbubulong sa sarili. Walang espesyal. Halos nakarelax na siya. Pagkatapos ay napansin niya na tumigil na siyang galaw. Nanatiling hindi gumagalaw ang sensor. Tinitignan ng doktor ang screen ng walang galaw, napakamaingat. Ilang segundo ang lumipas sa ganap na katahimikan. Sumipit si Ana ng tingin sa kanyang direksyon. Ang profile lamang ang nakita niya. At ang profile na iyon ay sapat na para maramdaman niya ang isang malamig na bagay na dumaan sa kanyang likod. Hindi masyadong nagbago ang kanyang mukha. Siya ay isang mapagpigilan na tao na ramdaman ito, ngunit nagbago. Bahagyang nakita ang makilay. Suminik ang sulok ng bibig. Hindi siya gumalaw at tumingin lamang sa screen ng may ekspresyon na hindi may bigay ni Ana ng pangalan, ngunit hindi siya gusto. Doktor, sabi niya. Hindi siya sumagot. Doktor, ano iyon? Ang kanyang boses ay pantay, ngunit naramdaman niya kung paano nagtatamat ang mangga daliri na dumadakot sa gilid ng kumot. May mali. Tahimik pa rin siya sa loob ng ilang segundo mahaba, parang bawat isa ay hiwalay na maliit na walang hanggan. Pagkatapos ay dahan-dahang inalis ang sensor. Kumuha ng papel na pabrika, maingat na pinunasan ang gel sa kanyang balat. Masinop, tulad ng lagi, tulad ng ginawa niya ng 1,000 beses. Inilagay ang sensor sa stand, dahan-dahang humarap sa kanya. Tinitingnan siya ni Ana. Siya ay estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, natututo siyang magbasa ng tao sa tingin, sa posisyon, sa paraan ang kanilang pahawak ang kamay. Binabasa niya siya ngayon at hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang nababasa. Kalmado ang mukha niya, propesyonal na kalmado. Ngunit sa ilalim ng kalma na iyon ay may iba pa. May isang bagay na hindi pa niya natapos na harapin. Binibini, sabi niya. Pantay ang boses, halos walang intonasyon. Umupo. Pakiusap.
Nakahiga ako. Umupo. Umupo siya. Nakagalit-galit muli ang papel. Tinitingnan siya ng doktor ng mahinahon, maingat, nang may pagod ngunit talagang nagbabantay na mata na hindi tila umalis kahit saan. Pagkatapos ay nagsalita siya ng tahimik, malinaw, hinahaluan ang ngasalita. Ikaw ay nagdadalang taonang nga 24 hanggang 26 na linggo. Mga 6 na buwan na. Narinig ni Ana ang ngasalitang iyon. Naunawaan pa nga niya ang bawat isa. Buntis. 24. 26. 6 na buwan. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng bawat isa sa masalitang iyon, ngunit hindi sila makasamang bumuo. Tinanggihan lang nilang maging isang bagay na may kaugnayan sa kanya. Si Ana Reyes ay 19 na taong gulang, panggalawang taon na estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, galing sa bayan ng General Santos City, naninirahan sa dormitoryo sa room 214, may mataas na grado, hindi naninigarilyo, hindi uminom, hindi masyadong nakikisalamuha sa iba, gumalo ang kisame. Hindi ang kisame siya ang gumalo, hindi ito maring mangyari, sabi niya. Ang boses ay kakaiba, mahinahon, halos bata. Doktor, wala akong seryosong sakit. Sumasakit lang ang aking tiyan ng 3 linggo. Bato ito o bituka? Inisip ko bituka. Tinitingnan siyang doktor. Hindi siya nakputol. Hindi ito maaring buntis, patuloy niya, at narinig ang kanyang sariling boses na parang mula sa malayo, parang ibang tao ang nagsasalita, nakaupo sa kumatok na kamang ito. Wala akong hindi ako maring. Gumalaw muli ang kisame, at ang mga dingding, at may isang bagay sa loob ngang malaki, madilim, hindi matigil na bumangon mula sa ibaba, bumaha sa lalamunan, bumaha sa mga mata. At ang huling nakita niya ay ang muka ng doktor na tumayo at humakbang patungo sa kanya. Bumubukas ang kanyang bibig. Nagsasalita siya ng isang bagay, ngunit wala na siyang marinig. Ang kadiliman ay ganap at walang tunog, at doon ay walang kisame, walang dingding, walang kumatok na papel, walang malamig na gel, walang nasalitang tumangging bumuo ang kahulugan. Katahimikan lamang. Dahan-dahan siyang bumalik mula sa kadiliman. Una ay dumating ang mga tunog, pagkatapos ay liwanag, pagkatapos ay amoying lisol at may malamig sanu. Basa. Mabigat. Hindi agad niya naintindihan na basang tela ito. Ganito. Mabuti na. Sabi na, isang babaeng poses sa tabi, tahimik, kalmado, sanay sa ganitong sitwasyon. Huminga ng pantay. Huwag magmadali. Nakmulat si Ana. Nakahiga siya sa parehong kama, ngunit ngayon ay may malambot sa ilalim ng kanyang ulo nakabalumbon na baro, naintindihan niya ilang segundo pagkatapos. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang nurse, isang babaeng nga 40 taong gulang, mataba, na may maikling itim na buhok at isang mukha na may pagkakatiwalaang bagay dito hindi maganda, hindi maliwanag, ngunit talagang mapagkakatiwalaan, tulad ng isang dingding na maaari mong sandalan. Hawak niya ang kamay ni Ana, hawak lamang, hindi hinahaplos, hindi niyayalok, nagbibigay lang ng pakiramdam may taong buhay na nasa tabi. Ang doktor ay nakaupo sa tapat sa kanyang upuan sa mesa, tinitingnan siya ng may parehong pagod ngunit talagang nagbabantay na mata. Sa kanyang makamay ay isang basong tubig. Uminom. Sabi niya at inyabo ang baso. Sinubukan ni Ana na umupo. Lumutang ang ulo. Pinigilan siya ngang nurse sa balikat. Dahan-dahan, hindi pa bigla umupo siya, kinuha ang baso. Katamtamang temperatura ang tubig, walang lasa, ordinaryong tubig. At halos ininom ni Ana ang lahat nito nang hindi tumitigil. Ngayon lamang niya napagtanto na tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Kumusta na kayo? Tanong ng doktor. Ayos lang. Sabi niya automatiko. Pagkatapos ay nag-isip at nagdagdag. Hindi ko alam. Tumango siya parang pareho ang dalawang sagot na katanggap-tanggap. Nangyayari ito, sabi niya ng walang dagdag na intonasyon. Nahulog kayo mula sa kama, nahuli namin kayo. Walang pisikal na nasaktan. Ang sanggol ay ayos din, sanggol. Ang salitang iyon ay tumalap sa kanya ng tahimik, ngunit tumpak, tulad ng bato na ibinato sa salamin. Hindi ito nagbasag, nagbitak lamang. Inilagay ni Ana ang baso sa gilid ng kama, tumingin sa kanyang nga kamay na nakahiga sa nga tuhod. Mga kamay na kamay, ordinaryo. May maliit na tali sa kanang hinlalaki. Matagal na siyang nagbabalak na tanggalin iyon ngunit palaging nakakalimot. Gusto kong ipaliwanag sa inyo kung ano ang nangyari, sabi ng doktor. Hindi bilang diagnosis, kundi bilang mga katotohanan na kailangan ninyong malaman. Sige, itinataas niya ang tingin at tumango. Nagsalita siya ng pantay, walang pagmamadali at kaagad,
tulad ng pagsasalita sa isang tao na kailangang ibigay ang mahahalagang impormasyon habang hindi siya ganap na winawasak. Ang cryptic pregnancy ito ay medikal na termino, ipinaliwanag niya, para sa sitwasyon kung saan hindi namamalayan ng babae ang kanyang kondisyon sa loob ng matagal na panahon. Ang tiyan sa ganitong kaso ay maaring manatiling halos patag, lalo na sa mga bata, payat, at pisikal na aktibong babae. Ang placenta ay nakaposisyon sa paraang halos walang nakikitang pagbabago. Ang regla o, mari itong magpatuloy, kahit na hindi regular, na may pagkaantala, na madaling may paliwanag bilang stress o pagod. Maaring walang pagsusuka. Ang kilos ng sanggol ay matagal na hindi mapansin o maaring akalaing kilos ng bituka. Bihira itong mangyari, sabi niya. Ngunit nangyayari. Nakikinig si Ana, o nagpapakitang nakikinig. Mas tapat na sasabihin na ang salita ay pumasok sa kanya at nahulog sa ilalim, tulad ng ngabato sa ilalim ng ilog. Naintindihan niya ito sa pag-isip. Ngunit sa pagitan ng pag-iisip at ng isang bagay na mas malalim, mas tunay, ay isang pader ngayon transparent, hindi matibag. Ang termino, sabi niya. Sinabi ninyo ang 24 hanggang 26 na linggo. Magbibigay ako ng referral sa OBGYN. Doon nila tukuyin. Ngunit sa larawan ay mga 6 na buwan. Kaya, dahan-dahan siyang nagbilang, mahirap, parang may pumipigil sa kanyang pag-isip na mabilis. Ibig sabihin, ito ay nangyari noong makatapusan ng Marso, simula ngang Abril. Bahagyang nanahimik ang doktor kung ang termino ay 25 linggo. Mula sa petsa ngayon ika-18 ng Setyembre ito ay mga kalagitnaan ng Abril. Plus-minus 1 linggo. Kalagitnaan ng Abril. Hindi Abril. Nagsara si Ana nga matang ilang segundo. Lumitaw ang isang bagay sa isip. Hindi isang larawan, hindi alaala, kundi isang damdamin lamang. Maliwanag na liwanag ng tag-araw, ingay ng baboses, amoy ng yosi at matamis na bagay, at isang baso sa kanyang kamay. At kung gaano kabilis, masyadong mabilis, lahat ay nagsimulang lumabo. Hunyo, sabi niya halos walang tunog. Nung Hunyo ngang nakarang taon. Tumingin sa kanya ang doktor. Sa termino na 25 linggo, hindi noong Hunyo nakaraang taon, sabi niya ng maingat. Mga mahigit 4 na buwan na ang nakakaraan. Mga Mayo, simulang Hunyo ngayong taon. Nakmulat si Ana. Hunyo ngayong taon. Inisip niya. Hunyo ngayong taon. Eksamen, silid-aklatan, dormitoryo. Nag-aral para sa mga pagsusulit, halos hindi lumabas. Halos. Si Charla. Tinawag siya ni Charla sa isang lugar. Tumanggi siya, parang. O hindi. Hindi, sandali. Noong Hunyo ngang, nakaraang taon, katapusan ngang unang taon ngayong taon ay umalis si Charla sa praktikum kaagad pagkatapos ng eksamen. Ngayong taon, sa Hunyo na ito, ay may biyahe. Pumunta ang nakatrabaho sa karawan ng isang kaklase sa province, sa labas ng lungsod. Tinawag siya sa huling sandali, halos puwersahin. Ana, tama na ang pagupo, isang araw lang at hindi mababago ang lahat. Pumunta siya. Naroon siya ngang ilang oras. Uminom siya ngang juice lamang, sigurado niyang naalala niya o halos sigurado. Pagkatapos ay masama ang pakiramdam niya. Inisip niyang pagod lang siya, hiniling niyang iuwi siya. Isang kasamahan ang nahatid sa kanya sa kotse. Malabo na ang alala niya pagkatapos, nagising siya sa kanyang kwarto sa dormitoryo, inisip na nakatulog lang siya sa pagod. Naalala niya ito ng iba kaysa sa Toto. O hindi na siya naalala. Kailangan ko nang umalis, sabi niya bigla. Maingat na tumingin sa kanya ang nurse. Sigurado na kayong ayos na kayo? Gusto ko bang tumawag sa isang tao para sa inyo? Hindi na kailangan. Bumaba si Ana mula sa kama. Nakatayo ang ngapa. Mabuti. Kinuha niya ang jacket mula sa upuan, ibinuhos sa braso. Salamat. Sandali. Tumayo ang doktor, kinuha ang ilang papel mula sa mesa. Narito ang referral. Sa OBGYN. Mag-book kayo ngang appointment sa lalong madaling panahon. Mahalaga ito. Kailangan ninyong may sama sa pangangalaga. Lalo na sa termino na ito. Kinuha niya ang papel, tiningnan, itiniklop ng hindi tinitingnan, isinaksak sa bulsang jacket. Naunawaan ba ninyo na ang aborsyon sa termino na ito ay imposible? Tanong niya ng tahimik, walang paghato, basta nagtatanggal ng katotohanan na kailangan niyang marinig ng malakas. Sa medikal na dahilan at sa batas hindi. Naintindihan ko, sabi niya. Hindi niya naiintindihan o naiintindihan niya sa pag-iisip. Ngunit sa pagitan ng pag-iisip at lahat ng iba pa ay nandun pa rin ang transparent na pader.
Lumabas siyang kwarto. Sa koridor ay lahat ay katulad ng dati. Mga plastik na silya, matandang babae na may bag, lalaki na may diaryo. Ang bata lamang na may tinapay, ay wala na. Sa display ay nagniningang 47. Lumakat si Ana sa koridor, lumabas sa kalye. Ang malamig na hangin ng Setyembre ay tumalap sa mukha. Tumigil siya sa hagdanan, hawak ang barandilya. Dumaan ang isang babae na may kariton, tahimik na nagsasalita sa bata. Tinumbok sila ni Ana ang tingin. Sa bulsa ay nakatupi ang referral. Sa loob ng tiyan ay may naramdamang bahagyang kilos. Una ay hindi niya naintindihan, pagkatapos ay naintindihan, at ang karaniwang depensa sa loob ay nabiyak. Bumaba si Ana sa hagdanan at humakbang pasulong patungo sa plaza. Sa daan ay inabutan siyang alaala. 21 Ningang Hunyo. 3 araw pagkatapos ng huling eksamen. Nakaupo si Ana sa kwarto, kinokopya ang ngatala, nang sumilip sa pintuan ang kanyang kapitbahay na si Charla de la Cruz. Ana, sasama ka ba sa birthday ni Fedotov? Sino? Kay Daniel Ramos mula sa 3 taon. Karawan. Mga kaibigan natin din nandun. Halika na. Isang araw lang at hindi mababago ang lahat. Balak ni Ana na tumanggi ngunit pumayag pa rin. Umalis sila ng alas 6 ng hapon, 5 tao mula sa dormitoryo, sa 2 kotse. Ang bakuran ay sa labas ng lungsod, mga 40 kilometro. Sa isang lugar na may lawa. Maraming tao. Karamihan ay hindi kilala ni Ana. Sinalubong sila ang birthday boy na si Daniel Ramos sa pintuan at nagbigay ang baso ang juice sa bawat isa. Kinuha ni Ana ang kanya nang hindi nag-isip. Pula ang juice. Maasim. Kalahati ang ininom niya sa daan patungo sa mesa. Ang unang kalahating oras ay mayos. Nakaupo siya sa tabi ni Carla, kumain ng ihaw, nakikinig sa mga usapan. Pagkatapos ay nagsimulang magbago ang kalagayan, ang mga boses ay naging maputik. Ang liwanag ay masyadong maliwanag o masyadong madilim. Ang mainiisip ay naging malapot. Sinubukan niyang tumayo at inisip na pagod lang siya o nagpainit. Naalala niya kung paano tumayo mula sa mesa, naalala ang puno sa tabi ng bakot, naalala ang isang lalaking kamay na sumuporta sa kanya, at ang isang boses. Masama ba ang pakiramdam mo? Halika, umupo ka muna. Pagkatapos puwang. Una ay mga patak na alaala. Isang silid, isang makitit na sofa, isang mansa sa kisame. Sinubukan niyang magsalita at kumilos, ngunit hindi sumunod ang katawan. Pagkatapos kadiliman. Sa umaga. Nagising siya sa parehong silid ng mag-isa. Nakatayo ang isang baso ang tubig sa windowsill. Ilang minuto siyang nahiga, nakikinig sa sarili. Masakit ang ulo, tuyong-tuyo ang bibig, parang hindi sarili ang katawan. Hindi na siya nag-isip ng anuman. Nanamit, ang kanyang magamit ay nasa sahig na nakayos ng mayos, nahanap ang labasan at lumabas sa daan. Nakabot sa lungsod sa isang sasakyan. Sa dormitoryo ay matagal siyang naligo sa mainit na tubig. Pagkatapos ay humiga at tumingin sa kisame. Nang pumunta si Carla at tanong kung saan siya nawala, sumagot si Ana, nakasakit ako, umalis ng maaga, ayos lahat. Naniniwala si Carla, o nagpanggap na naniniwala. Pagkatapos ay hindi na pumunta si Ana sa mga partido. Walang sinabi sa kahit sino, hindi pumunta sa pulis, hindi pumunta sa doktor. Inisip lang niyang huwag na itong isipin, isara ang mga alaala ng kayat malalim. Natuto na siyang gawin ito. Natutunan pa niya noong 12 taon nang mamatay ang kanyang ina, nang kailangan niyang maging matatag para sa kanyang ama. Buong tagaraw, Agosto at simula ni Setyembre, nanatili siya. Ang pananakit ng tiyan ay ipinaliwanag niya sa stress, pagod, masamang pakain, hindi masyadong tumingin sa salamin, hindi nagtimbang, nagsuot ng maluwag na damit at umiwas sa mga tanong. Ngayon ay nasira ang mga kandado. Bumalik ang alaala ng buo. Hindi niya alam ang pangalan nito, hindi naalala ang mukha, sa intonasyon lamang kalmado, mapakumpiyansa. Tumihil si Ana. Ang lungsod ay may sariling buhay. Tumatahinting ang tricycle, bumagsak ang pinto na kotse, tumatawa ang mga kabataan. At lahat ng ito, ay nasa tabi ng kung ano ang natutunan niya lamang ngayon sa kwarto ang ultrasound. Nag-isip siya kung ang ilang bagay ay hindi maring baliktaran. Hindi maring huwag pumunta sa karawan na iyon, hindi maring huwag uminom ng juice, hindi maring huwag mahimatay, hindi maaring, sa 19 na taon, biglang natakpo ang buntis sa ika-6 buwan sa dormitoryo, walang ina, ang ama ay 3 oras ng biyahe ang layo. Ngunit nangyari na ang lahat nga ito. Kinuha niya ang referral mula sa bulsa, binuksan, tiningnan ang selyo at teksto, pagkatapos ay ibinuhos ulit.
Sa harap ay nagsisimula ang plaza. Pumunta si Ana doon, umupo sa malamig na bangko, inilagay ang bag sa tabi at tinitingnan ang landas. May maingat na lumalakas sa ibabaw nito kalapati. Naisip ni Ana na mas madali para sama kalapati. Ang isip ay hangal, ngunit ngayon ay ganito lang ang pumupunta sa kanya. Sinubukan niyang mag-isip at ayusin ang lahat sa listahan. Ngayon ay ika-18 ng Setyembre, 19 siya. Estudyante siya sa pangalawang taon ng Polytechnic University of the Philippines. Buntis siya. Mga 25 linggo ang termino. Ibig sabihin, mga 3 buwan at kalahati bago manganak. Ibig sabihin, walang pagpipilian na. Ang sanggol ay malapit nang dumating. Tunay. Buhay. Nangangailangan ng lahat ng hindi siya handa. Pagkatapos ay pabahay at pera. Dormitoryo mga 8 metro kwadrado, Shertichen, Stipend mga 5,000 piso. Trabaho sa library dagdag na 3,000. Kabuuan 8 hanggang 10,000 sa isang buwan. Halos walang natitira. At pagkatapos ay umabot ang isip sa ama. Si Ernesto Reyes, 53 taong gulang, biyudo, magsasaka sa General Santos City. Pagkatapos ng kamatayan ng asawa, pinalaki niya si Ana ng mag-isa, pinabayaan ang bahay, ang lupain, at ang pag-aral niya. Tumatawag sa kanya tuwing linggo ngang alas 9 ng umaga at palaging nagtanong ng isa. Kumusta ang pag-aaral? Kumusta ang kalusugan? May sapat ka bang pra? Lagi siyang sumasagot na ayos lahat. Naniniwala siya. Nangarap siya na makapagtapos siya, makakamit ang malaki. Nagsikap siya para dito at naging dalubhasaan, dahil ito ang kanyang paraan ng pagpapatunay ng kanyang tiwala. Ngayon ay kailangan niyang katotohanan, ngunit hindi niya alam kung paano. Paano ipaliwanag na ang kanyang anak ay buntis sa ika-6 na buwan mula sa isang lalaki na sinamantala siya habang siya ay walang malay? Na 3 buwan siyang nanahimik? Na hindi niya alam ang pangalan o muha ng lalaki. Hindi niya alam. Ito ang pinaka-nakakatakot sa kanya. Hindi ang diagnosis. Hindi ang termino, hindi ang buntis mismo, kundi ang katotohanang manasaktan niya ang kanyang ama. Hindi niya napansin ang pakiyak niya. Dumadaloy ang maluha ng walang tigil. Pinupunasan niya ang palat, pinapahit ang ilong, at hindi pa rin matigil. 3 linggo siyang nagtimpi. Ngayon ay wala ng lakas. Nakaupo siya, umiyak, at tumingin sa mapunong ngara sa plaza. Ang mayapak ay hindi niya narinig. Isang sandali lamang ay may umupo sa tabi niya. Pinunasan ni Ana ang mukha at lumingon. Si Miguel Cruz. Nakaupo siyang kalahating metro mula sa kanya, kalmadong tumingin sa harapan. Suot niya ang isang mamahaling leather jacket, at ang hitsura niya ay parang ang pagupo sa tabi ng isang umiyak na kaklase sa malamig na bangko ay pinakaordinaryong bagay sa mundo. Kilala siya ni Ana mula pa sa unang taon at layuan niya siya. Hindi dahil sa personal na aversion, kundi dahil isa siya sa mga taong lahat ay madali maginhawang pamilya, mamahaling gamit, kumpiyansa ang isang tao na hindi kailanman talagang natakot na maubusan ang pera. Sa mga klase ay minsan nagsalita, siya ng pasnaw. Ilang beses siyang itinuwit ni Ana. Hindi siya nagalit, tumingin lamang sa kanya, nang may kakaibang ekspresyon. Ngayon ay tumingin din siya, ngunit hindi sa kanya sa gilid. At nanahimik. Umalis ka, sabi ni Ana. Hindi ako aalis, sabi niya. Anong pakialam mo? Nanahimik siyang ilang segundo. Wala. Sumagot siya. Ngunit hindi ako alis hanggang hindi mo sinasabi ang nangyari. Tumingin siya sa kanya. Luha pa sa mamata, at nagagalit siya dito. Nagagalit siya na nakita niya siya na ganito na ulol, pangit, may nasirang muha. Hindi niya kailanman pinapayagan ang sinuman na makita siya ng ganito. Alis na, sabi niya. Hindi, sabi niya ng simple, walang hamon at walang pahingi ng tawad. Ang kalapati sa landas ay nakahanap ng tinapay at nagsimulang kumain nito nang may hitsura ng isang taong nakamit ang layunin ng buhay. Tinitingnan ni Ana ang kalapati, pagkatapos ang ngapunong ngara, pagkatapos ulit ang kalapati, pagkatapos may isang bagay sa kanya ang nasira tahimik, halos walang tunog, tulad ng isang tuyong sanga na nasira sa ilalim ng niyebe at nagsimula siyang magsalita. Nagsalita siya ng mabilis, hindi dahil gusto niyang ibulo ang lahat, kundi dahil pag nagsalita ka ng mabilis, hindi ka may oras na isipin ang iyong sinasasabi, at ang mga salita ay lalabas bago pa makaabot ang takot upang pigilan sila. Tumingin siya sa sahig sa harap ng isang bitak sa simento kung saan may manipis na dilaw na damo na lumalabas at nagsalita tungkol sa kwarto, tungkol sa doktor no may pagod na muha, tungkol sa kung paano tumigil sa paggalawng sensor at tumingin sa screen, tungkol sa masalitang tumanggi na bumuwang ang kahulugan, tungkol sa termino na 25 linggo,
6 na buwan, Disyembre. Tungkol sa imposibilidad ng aborsyon, tungkol sa kung paano siya nahimatay sa kama mismo at iyon ay, marahil, ang pinakanaduwag sa lahat. Pagkatapos ay tungkol sa Hunyo, tungkol sa karawan ni Daniel Ramos, tungkol sa pulang juice na ininom niya sa pintuan ng hindi nag-isip, tungkol sa kung paano, pagkalipas ng kalahating oras, lahat ay lumabo, masyadong mabilis, masyadong malakas para sa pagod o init. Tungkol sa kadiliman, tungkol sa umaga sa isang di kilalang kwarto na may maibon sa labas ng bintana at isang baso ng tubig sa windowsill. Tungkol sa kung paano siya nanamit at umalis at hindi sinabi ang kahit ano at pinilit ang kanyang sariling huwag mag-isip, at halos nagtagumpay. Pantay ang kanyang boses. Naubos na ang luha, naunahan sila ng mga salita at ngayon ay ito na lamang ang natira. Tahimik, patag, bahagyang naging malupit na boses at mga salitang hindi niya kailanman binikas ng malakas, kaya kakaiba ang tunog nila, parang sa iba. Nakikinig si Miguel. Hindi siya pumuto, hindi umiling, hindi gumawa nga tunog na ginagawa ngang gatao kapag gustong ipakita na nakikinig sila at nakikiramay. Mga? Naiintindihan. Nakaupo lamang siya at nakinig ng walang galaw, nang may parehong tingin sa gilid, sa mga punong nara. Minsan ay sumipit siya ngang tingin sa kanya, at nakita na naktaitan ang panga nito ng sandali, isang segundo pagkatapos ay nakalipas. Wala nang iba. Nang manahimik siya, ang plaza ay tahimik. Ang madahon lamang ay nakagalit-galit sa ilalim ng paang bihirang dumadaan, at sa malayo ay nagtunok ang tricycle sa isang kanto. Matagal na nanahimik si Miguel. Mas matagal kaysa sa mga taong naghahanap lamang ng gasalita. Nahintay si Ana ngahit ano pakikiramay na hindi niya matulungan, mga payo na hindi naman niya hiniling. Awkward, sige kayang-kaya mo yan. Kahit ano, basta mapuno ang katahimikan, sinabi niya. Kailangan mong sabihin sa ama mo. Hindi tulad ng, kawawa ka, hindi, nakakatakot ito. Susunod na hakbang lamang. Ang kailangang gawin, bigla siyang tumingin kay Miguel. Alam ko, sabi niya. Ngayon. Hindi ko alam. Hindi ako handa. Sa wakas ay lumingon siya sa kanya. Tumingan siya ng mahinahon, walang awa, walang espesyal na maingat na tingin na mas masama kaysa awa dahil pinapaalalahanan ka nito kung gaano kakasira. Tumingan lang siya, tulad ng pagtingin sa isang taong kausap mo. Ikwento mo sa akin ang iyong ama, sabi niya. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Nanahimik siya. Bakit mo kailangan ng iyon? Kailangan na malaman kung paano makipag-usap sa kanya. Makikipag-usap ka sa aking ama? Hindi pa alam. Ikwento mo. Tinitingnan niya siya nga ilang segundo, sinusubukang maunawaan kung ano ang nasa likod nito. Nanatili siyang kalmado, hindi inalis ang mamata, hindi ngumisi. Nagsalita. Siya. Maikli, walang dagdag na salita, ang mahahalagang bagay lamang. Biyudo, magsasaka, pinalaki siya pagkatapos ng kamatayan ng ina. Tweet, direkta isa sa mataong para sa kanya ang mga konsepto ng karangalan at responsibilidad ay hindi walang laman na masalita. Ipinagmamalaki ang anak niya. Nagtitiwala sa kanya. Hindi niya ako patatawarin, sabi niya ng tahimik, hindi bilang tanong, kundi bilang katotohanan na sinubukan na niyang tignan mula sa lahat ng panig. Hindi dahil siya ay masamang tao, ngunit hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari. Hindi niya kilala ang ganitong mundo, kung saan may naglalagay ngang isang bagay sa baso ngang isang babay sa isang party. Nanahimik si Miguel. Maintindihan niya, sabi niya. Kung may paliwanag ng tama. Hindi mo siya kilala. Hindi. Ngunit alam ko na ang mga ama na nag-iisa na nagpapalaki nga anak ay natututo ring makinig kung hindi sila magtatagumpay. Hindi sumagot si Ana. Ngunit ang isang bagay sa mga salitang iyon ay nakatuon sa kanya. Hindi na niya tinukoy kung ano, itinala lamang at iniwan sa gilid. Hindi ako makakaalis sa kanya ngayon, sabi niya. Bakit? Dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi pa ako handa. Hindi ka magiging handa kailanman, sabi niya, walang kalupitan, basta nagtatala ang ganitong usapan ay hindi nagiging mas magaan dahil ipinapaliban mo sila. Nagiging mas mabigat, alam niya ang tama siya. Nagagalit ito sa kanya ang katotohanang tama siya, at ang katotohanang sinasabi niya ito sa kanya ng kalmado, walang aninong kaigtan. Parang buong buhay niya ay ginugol sa pagsasabi ngang hindi komportableng katotohanan sa matao at hindi ito itinuturing na majiting. Sasama ako sa iyo, sabi niya. Tinitignan siya ni Ana. Ano? Sa ama mo.
Sasama ako sa iyo. Para sa ano? Sabi niya. Hindi bilang tanong, bilang tutol. Dahil mag-isa, hindi ka pupunta, sumagot siya. 3 linggo na, hindi ka lumapit sa kahit sino tungkol sa mapananakit ng tiyan. Alam ko kung paano ka manahimik. Mag-isa, maupo ka sa bangkong ito at maupo ka ron hanggang madilim, pagkatapos ay babalik sa dormitoryo at magpapatuloy sa pagiging tahimik. Sa bagong paraan. Nakbuka si Anang bibig at naksara, dahil tama siya, at parehong alam nila iyon. At wala nang masasabi, dito. Hindi mo ako kilala, sabi niya. Kilala ko. Sapat, sumagot siya. Unang row ka sa bawat klase. Hindi ka humingi ng kopya ng notes. Lagi mong sarili. Hindi ka pumupunta sa school events. Kapag may nagsasalita ang walang saysay sa klase, 2 minuto kang tahimik, pagkatapos ay nagsasalita ka naman, dahil hindi mo magagawang magpanggap na hindi mo narinig. Isa ka sa mga nagdadalang ng lahat ng mag-isa hanggang sa mabuksak ka. Tinitingnan siya ni Ana. Pinagmamasdan mo ba ako? Ilang sandali siyang nanahimik. Napansin, itinuwit niya. Ibang-iba iyon. Hindi siya makahanap ng sukat. Sa dibdib niya ay may kakaibang bagay hindi mainit at hindi malamig, kundi isang bagay sa pagitan, hindi pamilyar. Inilayo niya ang pakiramdam na iyon, tulad ng inilayo niya ang nasalita tungkol sa mga ama bago pa. Kailan? Tanong niya sa wakas. Sa pinakamalapit na Sabado, sabi niya. Mayroon ka bang klase sa Biyernes? 2. Sa umaga. Kaya? Sabadong umaga, alis tayo. 3 oras, hindi malayo. Bago tanghalian doon, gabi pabalik. Tinitingnan niya siya at sinusubukang maunawaan ang taong ito para sa ano ang nakukuha niya sa biyaheng ito, ano ba talaga ang nangyayari. Si Miguel Cruz, na may lahat negewala sa kanya, pera, koneksyon, pamilya, kumpiyansa sa tingin nakaupo sa malamig na bangko kasama niya sa Setyembre at nagpaplanong biyahe sa kanyang ama nang walang anumang kapakinabangan. O may kapakinabangan na hindi pa niya nakikita. Para sa ano ito sa iyo? Tanong niya ng direkta. Matagal siyang tumingin sa kanya. Pagkatapos ay sinabi. Hindi ko pa alam. Ang katapatan ng sagot na iyon ay hinalina siyang higit pa sa alinmang paliwanag. Muli siyang tumingin sa mga puno ang nara. Ang mga dahon ay bumabagsak ng dahan-dahan. Isa, pagkatapos ay isa pa, pagkatapos ay marami ng sabay. Ang langit sa ibabaw ng plaza, ay, ang pinakamalalim na abuhing iyon na mula pa sa umaga ay nangangako ang lamig. Sige. Sabi niya. Tahimik, halos ayaw niya, ngunit sinabi niya. Tumango si Miguel ng maikli, walang tagumpay, na parang walang espesyal na nangyari. Ilang sandali pa silang nakaupo ng tahimik. Pagkatapos ay tumayo siya, isinara ang jacket. Tatawagan kita sa Biyernes ang gabi, sabi niya. Nasa pangkat mo ba ang numero ko? Nandun, sabi niya. Tumango siya pamuli at lumakad sa alyada, walang pagmamadali, pantay ang hakbang, hindi lumingon. Tinitingnan siya ni Ana sa likod at nag-isip na 2 oras na ang nakakaraan, wala siyang alam. Ni ang termino, ni ang Disyembre, ni ang katotohanang ang buhay ay makapagsalisi ng ganito ng walang babala. At pagkatapos ay tumigil sa pag-isip, nakaupo at tumingin sa mga dahon na bumabagsak mula sa mga punong nara. Sapat na iyon sa ngayon. Mabilis dumating ang Biyernes. Ganyan mangyari kapag naghintay ka ang isang mabigat na bagay. Tila nagmamadali ang oras patungo sa nais mong takasan. Buong linggong nabuhay si Ana sa 2 makasamang katotohanan ng sabay-sabay. Sa una ay pumunta siya sa mga klase, nagsumite ng practical work sa educational psychology, kumain sa kantin, sumagot sa mga tanong ni Carla. Kumusta? Okay lang, pagod kaunti. Sa ikalawa, nagbilang siya sa linggo, tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin sa itaas ng lababo at sinusubukang maunawaan kung paano hindi niya ito napansin dati. Ang tiyan ay hindi masyadong nakikita, ngunit nandun lalo na kung titingnan ng walang maluwag na damit. Maliit maayos, parang naktago. Cryptic pregnancy ipinaliwanag ng doktor, at nakakita siyang artikulo sa silid aklatan sa isang medikal na jurnal, binasa mula simula hanggang katapusan, natutunan ang termino. Hindi ginawang kaalaman ang sitwasyon na mas mabuti, ngunit nagbigay ng pakiramdam na may pangalan ang kaguluhan at sa makatuwid, maaring makipagtulungan sa kanya. Miyerkules, nagbook siya sa OBGYN para sa susunod na Lunes. Ito ang pinakamalapit na libreng slot. Ordinaryo ang tingin ng rehistrador sa kanya, walang dagdag na tanong, ibinigay ang appointment. Kinuha ni Ana ito at naramdaman ang isang kakaibang bagay halos kahinhihinatnan.
Isang maliit na hakbang, isang konkretong hakbang pasulong. Hindi solusyon ng problema, ngunit galaw. Huwebes ng gabi ay talagang naramdaman niya ang kilos sa unang pakakataon. Dati ay inakala niyang kilos ang bituka iyon. Mahinahon, bihira, parang may humahawak sa loop ang dingding. Ngayon, alam na niya ang katotohanan, nahiga siya sa kama, tumingin sa kisame, at naramdaman ang kilos na ito ng ibang-iba. Hindi nakakatakot, buhay lamang. May isang tao doon na tunay, hiwalay, may sariling ritmo at sariling maliliit na intensyon pa. Matagal siyang nahiga at nag-isip na ang nilalang na ito ay hindi pumili ni siya, ni kung paano siya dumating. Nandun lang ito. At sa simpleng iyon ay may isang bagay na nakahawak sa kanyang hininga. Hindi mula sa kalungkutan mula sa ibang bagay, nawala pa siyang pangalan. Biyernes ngang gabi. Mga alas 8, tumawag si Miguel. Kumusta ka? Tanong niya. Okay naman, sabi niya. Gawin na. Pagkatapos ay tumigil. Hindi ko alam. Pabago-bago. Tapos na ang klase? Pagkatapos ang tanghalian yung huli. Bukas, aalis tayo ng alas 9. Hahanapin kita sa dormitoryo. Alin ang pintuan? Pangalawa. Pero sandali hindi ko pa nasabing handa na ako. Maikling pahinga. Handa ka na ba? Tanong niya. Nakaupo si Ana sa kama, ang telepono ay nakapatong sa tainga, tinitingnan ang kanyang nakamay. Sa labas ng bintana ay madilim na. Sa kwarto ay nagliliwanag lamang ang mesang lampara dilaw, maaliwalas, binili sa palengke ngang 250 piso sa unang buwan pagdating niya sa lungsod. Hindi. Sabi niya ng tapat. Hindi handa. Alam ko, sabi niya. Alas 9. Sa pangalawang pintuan, gusto niyang tumutol. Gusto niyang sabihin na kaya naman niyang mag-isa, na hindi kailangan siyang dalhin sa sarili niyang ama tulad ng isang batang sinasamahan sa klinika. Kaya niya. Lagi niyang kaya. Ngunit ang boses sa telepono ay kalmado, at hindi nagbibigay. Nepuwang para sa pagtatalo. Hindi dahil nag-apak, kundi dahil nagsasabi na tama. At bigla niyang narealize na ang galit, na karaniwang itinataas niya bilang kalasag, ay hindi na may tataas ngayon. Masyadong pagod na. Masyadong maraming lakas ang nagastos sa linggong ito para lang magpatuloy na gumagalaw. Sige, sabi niya. Alas 9. Ibinaba niya ang telepono at matagal na nakaupo nang hindi gumagalaw. Pagkatapos ay kumuha ng malinis na papel at panulat mula sa drawer ng mesa. Matandang gawi ito kapag hindi niya alam kung paano mag-isip ng isang bagay, sumulat siya. Hindi tala-arawan, hindi liham, mga salita lang sa haligi, mga katotohanan, mga tanong ang kailangang ilabas mula sa ulo upang makita. Isinulat niya na kailangan ng ama na malaman. Pagkatapos ay ilang minuto siyang umupo sa parirala na iyon, pagkatapos ay sumulat sa ibaba. Lahat, nagsarang ang mamata. Nagmulat. Nagpatuloy ng sumulat. Dahan-dahan, salita sa salita, parang gumagawang lesson plan. Ang tema ngang aralin lamang ay ang kanyang sariling buhay. Ano ang nangyari? Kailan? Paano? Ano ang mangyayari sa hinaharap? Ano ang kailangan niya mula sa kanya? Hindi pera. Hindi man desisyon huwag lamang lumayo. Ang huli ay binigyan niya ng salungguhit. Pagkatapos ay tumingin sa isinulat at nag-isip na ang kanyang ama ay kung masaktan, talagang masaktan. Kung tatanggapin ng buo, hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. At ang hindi pa kaalam na iyon ay, marahil, ang pinakanakakatakot sa bukas na biyahe. Mas nakakatakot kaysa sa mismong biyahe. Mas nakakatakot kaysa si Miguel sa tabi niya, kahit iyon din ay kakaiba. Nag-isip siya sa kanya sa buong linggo hindi nang matagal, sama sandali. Sinubukan niyang maunawaan ang motibo. Para sa ano ang nakukuha niya, ano ang gusto niya. Siya ay mayaman. May sariling mundo. May sariling buhay. Mga plano, mga gawain. Naramdaman ito sa bawat galaw niya. Ang ganitong nga tao ay hindi gumugugol ngang Sabado sa ibang tao ngang walang dahilan. Dapat may dahilan, ngunit ang sagot niya sa plaza hindi ko pa alam, ay hindi nagbibigay ngang habang hinawakan. Pinaikot-ikot niya ito sa iba't ibang paraan at hindi nakahanap ngang anumang kalkulasyon o pakukunwari. Tapat lang nasagot ng isang taong hindi pa niya nayayari. Ito ay hindi karaniwan. Ang nga taong hindi alam kung bakit, karaniwang umaalis pa rin. Hindi siya umalis. Itiniklop niya ang papel na may matala sa apat, inilagay sa bulsangan jacket kasama nga referral mula sa doktor, na nandun pa rin.
Itinakda ang alarm sa alas 7:30, pinatay ang lampara, nahiga sa kadiliman at nakinig sa katahimikan naga dormitoryo. Mga natapon na boses sa dingding, mga yapak sa koridor, malayo at maingayng telebisyon mula sa kusina. Ordinaryong gabi. Ordinaryong tunog. Parang walang nagbago. Ngunit nagbago ang lahat 3 linggo na ang nakakaraan, o 4 na buwan na ang nakakaraan, o noong Hunyo, o mas maaga pa, nang pumayag siyang pumunta sa kaarawan na iyon, o mas maaga pa, nang kumatok si Charla sa kanyang pintuan. Hindi mahalaga kung saan mismo mahalaga na nagbago. At ngayon ang tanging direksyon na may kahulugang sumulong ay pasulong. Alam niya ito. Ngunit nakakatakot ang pasulong. Nagsara siya ng mata. Muli ang marahang kilos mula sa loob halos hindi mararamdaman. Inilapak niya ang kamay sa tiyan, maingat, tulad ng paglalagay ng kamay sa isang bagay na malutong, at nanatili. Paulit-ulit ang kilos. Sige, sabi niya ng tahimik, sa kadiliman, bukas, alis tayo. Walang sumaglot, ngunit sa kwarto ay parang bahagyang naging mainit. O ilusyon lang iyon. Mabilis siyang nakatulog, sa unang pagkakataon sa buong linggo, nang walang matagal na paghahiga na nakabukas ang mata, walang ngaisiping ikot-ikot. Isinara lang ang mata at nakatulog. Minsan alam ng katawan na kinabukasan ay kailangan ng lakas, at kinukuha nito ito ng walang pahintulot. Nagtunog ang alarm sa alas 7:30. Sa labas, mga bintana ay isang abong Setyembring umaga. Nagsimula na ang Sabado. Si Miguel ay nakatayo sa pangalawang pintuan ng alas 9, tumpak sa minuto. Lumabas siya na 30 segundo ng mas maaga at nakita siya mula sa malayo pa. Nakatayo siya sa tabingang isang madilim na abong kotseng sasakyan, may hawak na papel na baso ng kape at tinitingnan ang kanyang telepono. Ang jacket nakatulad ng sa Plaza Leather, mahal. Walang eksena, walang narito na ako para mag-save na postura. Isang tao lang na nagsabi na magiging doon siya ng alas 9, at nandoon siya ng alas 9. Lumapit si Ana, ibinaboy ang bag sa balikat. Magandang umaga, sabi niya, inilagay ang telepono. Umaga, sagot niya. Tumango siya sa kotse ng walang dagdag na kilos. Umupo siya sa harap na upuan. Malinis ang kotse, may amoy ng balat at mahinang halong pabangong forest. Sa likod na upuan ay may nakatuping jacket at isang libro na may malambot na cover. Hindi na siya tumingin kung ano ang libro. Umalis sila sa lungsod patungo sa highway. Ang unang 20 minuto ay nanahimik sila. Hindi awkward tulad ng pagiging tahimik ng nga taong hindi kailangang punuin ang katahimikan ng tunog para sa kapakanan ng tunog. Sa labas ng bintana ang lungsod ay dahan-dahang bumabago. Ang mga apartment ay napalitan ng nga pribadong bahay. Pagkatapos ay magbukit, na anina, kayumanggi, may natitirang dayami. Pagkatapos ay kagubatan, una ay halo-halong puno, pagkatapos ay halos puro niyok. Ang mapunong ng niyok ay nakatayo na dilaw berde, halos puti sa liwanag, at ang tagiliran ng taglagas na langit sa pagitan nila ay napakamalamig na kulay ngang abo na lahat ng makasama ay nagpapaalala ng lumang itim at puting litrato na may bahit ng dilaw. Tinitingnan ni Ana ang labas ng bintana at nag-isip na kabisado na niya ang daang ito. Bawat liko, bawat nayon sa tabi ng daan, bawat nakatagilit na karatula. 2 beses sa isang taon siya naglalakbay sa daang ito. Noong Hulyo, nang dumalaw siya sa ama sa bakasyon, at noong Enero sa pista opisyal lagi sa bus, 3 oras na may pagbabago sa sentro ng probinsya. Ngayon sa kotse ang daan ay makaibang hitsura. Mas mabilis, mas malapit, parang ang distansya sa pagitan ng lungsod at ng General Santos City, ay hindi lamang sa kilometro, kundi sa iba pa. Madalas ka bang pumupunta sa ama mo? Tanong ni Miguel. Maunang salita pakalipas ng 20 minuto. Tahimik, walang presyon, parang nag-iisip lang ng malakas. 2 beses sa isang taon, sabi niya. Tag-araw at Pasko. Mag-isa ba siyang nakatira? Oh. Mula nang lumabas na ako, malaking bukit maliit na. 3 baka. Manok. Hadin. Greenhouse. Nagbebenta enigamochi, ibinibigay ang gata sa procurement center. Kayang-kaya. Tumango si Miguel. Hindi siya nagpatuloy nga tanong, nakinig lamang kapak nagsalita siya, at nanahimik kapak nanahimik siya. Ito ay hindi inasahang comfortable. Nasanay siya na ang nga tao, ay nagbabato ang nga tanong, nagbibigay ang payo, o nagkukwento ang nga kwento mula sa kanilang sariling buhay bilang sagot sa bawat sinasabi mo. Hindi niya ginawa ang isa man sa 3. Mga 1 oras pagkatapos ng pagbiyahe, nang lumabas na ang mga burol sa labas ng bintana at naging mas makapal ang kagubatan, nagsalita si Ana nang hindi tinitignan siya sa bintana. Bakit sinabi mo sa plaza na hindi ka pa alam?
Nanahimik siya ng ilang segundo dahil hindi alam. At ngayon alam mo na ba, pahinga. Mas mahaba kaysa sa nakaraang isa. Bahagia. Sabi niya. At ano ang bahaging iyon? Inilipat niya ang makamay sa manibela, tinitingnan ang daan patag, papalayo sa harapan sa pamamagitan ng isang koridor ng niyok. Naalala mo ba ang unang seminar sa pedagogy? Setyembre ng nakaraang taon. Nagtanong ang guro kung ano ang pagkakaiba ng pagtuturo at edukasyon, at lahat ay nagsimulang magsalita ng tamang salita tungkol sa mapamamaraan, tungkol sa maprograma, ngunit nakaupo ka at nanahimik. Pagkatapos ang guro mismo ay lumapit sa iyo. Reyes, ang inyong opinyon. At sinabi mo, ang pagtuturo ay maaring ipilit, ang edukasyon ay hindi. Ito ay maaari lamang ipakita. Tinitingnan siya ni Ana. Naalala mo yon? Marami akong naalala, sabi niya ng walang intonasyon. Ito ay hindi sagot sa iyong tanong, ito ay bahaging sagot. Bahagyang nanahimik siya. Ikaw ang nag-isang tao sa grupo na nagsasabi ngang talagang iniisip, hindi ngang gusto nilang marinig. Ilang ganitong tao. Napansin ko ito sa unang buwan. Humarap si Ana sa bintana. Nag-isip siya na kakaibang mapansin ng ganun at hindi malaman ito. Lagi niyang inaakalang si Miguel Cruz ay may bahagyang pakairita sa kanya. Ilang beses siyang tumutol sa kanya sa mga seminar ng maikli at tumpak, nang walang paknanasang mang-asar, dahil malilang siya. Nanahimik siya nun at tumingin sa kanya ng may ekspresyon na binasa niya bilang pagkabigo. Pala, maling nabasa ko. Ilang beses kita tinuit, sabi niya. Oo. Sumang-ayon siya. Hindi ka nagagalit, hindi. Bakit? Dahil tama ka, sabi niya. Stupido ang magalit sa isang tao dahil tama siya. Ngumiti siya ng halos ayaw niya hindi makita, halos. Ang sulok lang ng bibig ay gumalaw. Lumingon siya sa bintana bago pa niya makita. Natatakot ako, sabi niya bigla. Ang salita ay lumabas ng walang pahintulot, walang paghahanda. Hindi niya balak na sabihin ito, ngunit lumabas ito at ngayon ay nakatambay sa hangin ng sasakyan, at masyadong huli ng bawin. Alam ko, sabi ni Miguel. Hindi mo alam kung ano ang eksaktong bagay. Ano ang eksaktong bagay? Nanahimik siya. Sa labas ng bintana isang nayon, ilang bahay, isang balon, isang babae na may timba sa bakot, isang aso na nakatali. Lumipas at nawala, natitingnan niya ako ng iba pagkatapos ang usapang ito. Na magbabago ang isang bagay sa kung paano niya ako tinitingnan, at hindi na ito mababalik pa. Lagi siyang tumitingin sa akin bilang isang bagay na ipinakmamalaki niya. At ngayon, tumigil siya. Ngayon ay titingnan ka niya bilang isang tao, sabi ni Miguel ng tahimik. Hindi iyon mas masama. Mas tapat iyon. Hindi sumagot si Ana. Tinitingnan ang daan sa harapan. Humihirap ito patungo sa abot-tanaw, pumapasok sa kagubatan, nawawala sa liko. 3 oras sa daan, at mas mababa na sa 1 oras ang natitira. Sa labas ng bintana ang taglagas na kagubatan ay nakpalit ng bukas na bukit na anina, malawak, na may nga nag-isang puno sa gilid. Ang bahay sa probinsya ay mas madalas na lumitaw. Nakilala niya ang lugar na ito. Narito ang liko patungo sa malinaw na nayon, narito ang lumang torengeng tubig, narito ang karatula kung saan ang huling titik ng General Santos ay laging bumabagsak. At palagi siyang sinasabi ng kanyang ama na kailangang ayusin, at palagi niyang hindi ayusin. Nandun pa rin ang karatula. Bumabagsak pa rin ang huling titik. Naramdaman ni Ana ang isang bagay na tumigas sa lalamunan. Hindi mula sa takot, mula sa isang bagay na mas komplikado, kung saan ay parehong tenderness at sakit, at isang bagay na katulad ng hiya. Ngunit hindi ang kahiyang nagpapababa sa iyo, kundi ang kahiyang nagsasabi. Pinahahalagahan mo ang lugar at ang taong ito, at kaya naman nakakasakit. Susunod na liko ay kanan, sabi niya. Pagkatapos ay 2 kilometro sa lupa. Makikita mo ang isang puting bahay, berdeng shooter. Tumango si Miguel at lumiko. Sira-sira ang daan sa lupa. Ginawa nga ulang ng taglagas ang kanilang trabaho, at ang kotse ay gumalaw-galaw sa malubak. Dahan-dahang nakmaneho si Miguel, nang walang pagmamadali. Sa kaliwa ay may maliit na kagubatan, sa kanan ay may san, na anina, itim, na may natitirang madahon. Lumitaw ang puting bahay na may berdeng shutter sa dulo ng kalye. Tinitingnan ni Ana ito at hindi gumagalaw. Nakarating na tayo, sabi ni Miguel. Pinarada ang kotse sa tabi ng bakod. Oh, sabi niya. Hindi siya lumabas ng 10 segundo, nakaupo lang at tinitingnan ang bahay, ang puting dingding, ang berdeng shutter, ang hagdanan na may 2 baitang kung saan siya nakaupo bilang isang bata sa magabingang tag-araw,
ang kurtina sa bintana na gumalaw. Kaya naabot ng ama ang kotse mula sa likod ng kurtina, tulad ng lagi niyang ginagawa kapag may bumibisita sa bahay. Kasama mo ako, sabi ni Miguel ng tahimik. Okay lang ako kasama ka lang. Binuksan ni Ana ang pinto at bumaba. Bumukas ang pinto bago pa nila naabot ang hagdanan. Si Ernesto Reyes ay nakatayo sa pintuan sa isang trabahong flanel na polo at lumang salawal, nakasinelas. Malinaw na nasaluban siya nang marinig niya ang kotse. Maikli, matipuno, may makamay na nagpapatunay na siya ay isang taong pisikal na nagtatrabaho malawak, may team mula sa patuloy na trabaho sa lupa. Mga buhok na may uban, maikling gupit. Direkta at bukas ang muka, walang dagdag na kulubot mukhang isang taong hindi sanay na magtago sa mga ekspresyon. Tumingin siya kay Ana, pagkatapos kay Miguel, pagkatapos muli kay Ana. Walang sinabi, humakbang lang sa gilid, binuksan ang daan. Pumasok kayo. May amoy ngang kahoy at may tinapay sa bahay. Ang ama ay malinaw na nagluto mula pa sa umaga. Sa kusina sa mesa ay may kaldero, nakasapin ng tela. Sa sulok ay tumitikatik ang malumang relo na may pendulum, na naalala ni Ana ng kasing tagal ng kanyang sarili. Lagi itong tumitikatik ng medyo mas malakas kaysa dapat, parang gusto nilang mapansin. Isinuot ng ama ang kanyang sinelas, pumunta sa mesa, naglagay ng palayok ng tubig sa kalan. Tahimik. Gawi, dahil ang ngabisita sa bahay na ito ay palaging tinatanggap ng saa. Ang magalaw ay ordinaryo, pansbahay. Ngunit nakita ni Ana kung paano niya hinahawakan ang magabalikat bahagyang mas naninigas kaysa dati. Naramdaman niya na may hindi tama. Lagi niyang nararamdaman mana niya mula sa ama ang kakayahang ito ngunit hindi niya kailanman sinabi sa kanya. Umupo kayo, sabi ni ama, hindi lumingon. Umupo sila sa mesa. Si Ana ay katapat ng ama. Si Miguel ay sa tabi niya. Kalmadong nakaupo si Miguel. Nang walang tensyon na karaniwang nararamdaman ng mga lungsiano sa mga bahay sa probinsya hindi nakpapaliko-liko ng may pakamangha, hindi nakpapanggap na lahat ay pamilyar, nakaupo lang. Mabilis na kumulo ang palayok ng tubig. Naglabas ng saang ama, naglagay ng maliit na mangkok ng jam sa mesa aratilis, gawa sa bahay at umupo katapat ng anak. Tinitingnan siya. Si Ana ay humahawak ng baso gamit ang dalawang kamay, pinainit ang ngapalat. Sa labas ng bintana ay hinawakan ng hangin ang sangang punong kaimito at nakagalit ito sa salamin. Isang beses, tahimik. Tumitikatik ang ngarelo. Lumamig ang palayok ken negane tubig. Tatay, nagsimula si Ana at tumigil. Ang masalitang inihanda niya sa buong linggo, na isinulat sa papel, na inulit sa isip nandun lahat, naalala niya ang lahat. Ngunit sa pagitan ng pag-alala at pagsasalita ng buo, nakatingin sa mukha na ito, sa madirekta at bukas na matang ito, ay isang akwat na malawak ng isang buong buhay. Tinitingnan niya ang ama at hindi siya makapagsalita. Isang segundo ang lumipas, pangalawa, pangatlo. Tumichikachik ang gaanggahelo. Nagkagalit siyang gipunuan ni Gakaimito. At pagkatapos ay nagsalita si Miguel. Nagsalita siya ng pantay. Walang paw ng salita. Walang paw manhin na pakialam ko, walang dagdag na salita. Sinabi lang, Mang Ernesto. Ako ang amang bata. Bigla siyang lumingon kay Ana. Hindi siya tumingin sa kanya. Tinitingnan niya ang ama ng direkta, kalmado, walang hamon at walang pagsuyok. Hindi gumalaw ang ama. Ang nga daliri lamang na nakapatong sa mesa ay bahagyang naktsur halos hindi nakikita, ngunit nakita ni Ana. Palagi niyang napapansin ang nakamay ng ama. Humaba ang katahimikan matagal, makapal, at ang tikatik ng relo ay mas maririnig na, tinitingnan ng ama si Miguel. Matagal. Nang may espesyal na tingin ng mga taong nanirahan ng sapat upang hindi magmadali sa makonklusyon at hindi matakot sa katahimikan. Pagkatapos ay inilipat ang tingin kay Ana, at sa tinging iyon ay napakaraming bagay ng sabay-sabay na hindi niya may bigay sa listahan. Sakit, pagkalito, at isa pa may buhay, mainit, hindi umalis at hindi nagtago kahit na yon. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Miguel. Anong pangalan mo? Tanong niya ng tahimik. Miguel. Miguel Cruz. Kasabay mo ba si Ana sa pag-aral? Oh. Parehong taon, parehong grupo. Dahan-dahang tumango ang ama, tulad ng isang taong nakatanggap ng impormasyon at inilalagay ito sa tamang lugar bago magtanong ng susunod. Matagal na kayong makasama? Isang segundong pahinga. Nagbuka si Ana ng bibig, ngunit mas mabilis na sumagot si Miguel, makakilala mula pa sa unang taon. Hindi siya nagdagdag ng iba pa. Tinitingnan sila ang ama, pagkatapos ay tumayo.
Mabigat, tulad ng pagtayo nga taong hindi kailangang magpalit ng posisyon, kundi kailangan nilang magtipon-tipon ng lakas. Pumunta sa bintana, nakatayo ng may likod sa kanila at tinitingnan ang bakuran ang puno ang kay Mito, ang hardin na naanina para sa taglamig, ang istante ang panggatong sa bakot na kahapon pa lang niya inilagay, mukhang malinaw. Ang mga sariwang dulong ng kahoy ay namumutla mula sa malayo. Tinitingnan ni Ana ang likod ng ama at nag-isip. Narito na ang sandaling ito na kinatatakutan ko sa buong linggo. At dumating ito, at nandito siya. At wala nang magagawa tungkol dito. Matagal na nakatayo ang ama 1 minuto, siguro 2. Walang kinikilingan ang manggarelo. Pagkatapos ay lumingon siya, lumapit sa mesa, umupo, inilapak ang nga kamay sa harapan niya palat pababa tulad ng paglalagay ng tao kapag gustong magsalita ng mahinahon at tumpak. Tumingin sa kay Miguel ng matagal, nang walang galit, ngunit nang may diyektang iyon na mas masama pa sa galit, dahil hindi ka makatakas dito. Mahal mo ba ang aking anak? Tanong niya ng tahimik. Simple ang tanong probinsyano, walang psikolohiya o kulay. Mahal. Hindi mahal. Naramdaman ni Ana na huminto ang kanyang hininga. Tinitingnan niya si Miguel at hindi niya mahulaan kung ano ang kanyang sasabihin. Hindi niya siya kilala ng sapat para dito. Hindi niya talaga naunawaan ang taong ito. Para saan siya nandito? Ano ang nagpapatakbo sa kanya? Ano ang kanyang iniisip kapag nanahimik siya? Si Miguel Cruz, na may lahat ng wala sa kanya nakaupo kasama niya sa malamig na bangko, at ngayon sa mesa ng kanyang ama, at naghihintay para sagutin ang tanong. Lumingon si Miguel sa kanya. Hindi sa ama sa kanya. Tinitingnan siya lang, ng ilang segundo. At sa tinging iyon ay walang kalkulasyon. Walang pagtatanghal. Walang tiwala ng ngiti na minsan niyang nakita sa mga klase. May iba ito. Isang bagay na hindi niya naabot bago pa niya inalis ang tingin at tumingin sa ama. Oh, sabi niya isang salita, pantay, walang palamuti. Tinitingnan pa rin siya nga mangang ilang segundo, pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Isang beses. Parang tinanggap ang sagot at inilagay ito kung saan niya inilagay ang lahat ng iba pa. Muli siyang tumayo sa pagkakataong ito ay lumabas sa bakuran ng walang paliwanag, tahimik lang, binuksan ang pinto at lumabas. Isinara ito ng banayad sa likod niya. Narinig nila ang mayapak niya sa hagdanan, pagkatapos ay katahimikan. Nakatayo siya sa bakuran, at naririnig lamang ang hangin at ang punong kay Mito na muli pang nakagalit sa salamin. Lumingon si Ana kay Miguel. Para sa ano mo sinabi iyon? Buo niya sa ngipin. Tahimik, para hindi marinig sa labas. Dahil wala ng ibang pagpipilian, sumagot siya ng parehong tahimik. Naunawaan mo kung ano ang ibig sabihin niyon para sa kanya. Para sa kanya, hindi ito usapan. Para sa kanya, ito ay obligasyon. Hihintayin niya ang kasal. Ituturing ka niya bilang isang taong nangako. Kung magbago ang isip mo pagkatapos ng 1 linggo, hindi niya iyon patatawarin. Hindi ikaw ako. Lumingon si Miguel sa kanya. Tinitingnan siya ng mahinahon, walang depensa at walang kontrapuwersya. Hindi ako magbabago ang isip, sabi niya. Hindi mo iyon maaring malaman. Maari ko. Hindi, bahagyang umiling siya. Mayaman ka. May sariling mundo, wala kang dahilan na itali ang sarili sa isang batang hindi mo sarili, at sa isang babae na walang utang sa iyo at ikaw ay wala sa kanya. Ito ay isang impulso, marangal marahil, ngunit isang impulso. Nanahimik siya, hindi nagmamadali sa sagot. Tulad ng lagi. Nasanay kang hindi magtiwala sa hindi mo may paliwanag, sabi niya sa wakas. Oh, pumayag siya ng walang pahinga. Dahil ang hindi may paliwanag na bagay ay karaniwang lumalabas na hindi mapakakatiwalaan. Hindi palagi. Sapat na madalas. Nagtitik sila sa isa't isa. Hinawakan ng hangin ang ngapalumpong ng mansanas, at ilang huling dahon ang nalaglag at lumipat sa buong bakuran. Naunawaan ko kung ano ang iyong inisip ngayon, sabi ni Miguel. Sa palagay mo ay gumawa akong desisyon sa plaza ng emosyonal at mananatili iyon ng gayon lamang ng katagal ngang impulso. Napagkatapos ay darating ang ibang mga kaisipan, ibang mga kalagayan, at atras ako, at ikaw ang magbabayad. Iyon mismo ang iniisip ko, sabi niya. Hindi ako atras, inulit niya. Hindi dahil ako ay isang bayani, kundi dahil sinabi ko sa iyong ama. At ang iyong ama ay isang tao na hindi ko pagsisinungalingan. Isang kakaibang argumento ito. Inikot-ikot niya ito sa isip at bigla niyang naintindihan na gumagana ito. Gumagana talaga para sa kanya, dahil siya rin ay isang taong hindi nagsisinungaling sa sinumang sinabi niya ng katotohanan ng malakas.
Ito ay hindi tungkol sa kabayanihan, tungkol sa panloop na mekanismo. Ang sinabi ng malakas ay nagiging tunay. Hindi siya sumagot. Nakatayo at tinitingnan siya, sinusubukang hanapin sa muka ang isang bagay na magpapakita ang kahinaan, kawalan ang katiyakan, nakatagong kalkulasyon. Wala siyang nahanap o ayaw niyang hanapin. Sapat siyang tapat sa sarili upang payagan ang naturang pagpipilian. Ang iyong mga magulang, sabi niya. Sasabihin mo sa kanila? May isang bagay sa kanyang mukha na nagbago, halos hindi makita. Hindi takot, mas tulad ng ekspresyon ng iniisip ng tao ang hindi kasiyasiya ngunit hindi maiwasang. Sasabihin ko, sumagot siya. Kung kailan ngayong gabi? Tumango siya, wala nang sinabi. Bumalik sila sa bahay, sa tikatik ng garelo, sa ama na nagbuhos ng tubig na kumukulo sa mga baso ng may tingin ng isang taong gumawang desisyon at nakalaan na panatilin ito. Halos tahimik ang pabalik na daan. Isang beses lang nagtanong si Ana, paano matatanggap ng iyong nga magulang? Ilang sandali siyang nanahimik si Miguel. Masama, sabi niya ng tapat. Hindi siya nakamali. Naninirahan ang nga magulang ni Miguel sa isang malaking bahay sa hilagang kanlurang gilid ng lungsod sa lugar na iyon na ang nga bahay ay nasa likod ng mataas na bakod at tinatawag na hindi bahay, kundi resort. Pumunta siya ron linggong hapon nang mag-isa nang wala si Ana, dahil ito ay isang usapan na hindi niya dapat marinig. Hindi dahil kailangan siyang protektahan, kundi dahil ang ilang usapan ay mas maganda nang walang mga saksi. Si Constantino Reyes y Cruz mang Tino sa trabaho, Don Tino sa negosyo ay nakaupo sa sala na may pahayagan. Mataas, matipuno, may espesyal na dignidad sa magalaw na dumarating sa mataong matagal na sa maposisyon ng pamumuno. Nagtayo siya ang kumpanya en real estate mula sa wala 20 taon na ang nakakaraan, mula sa simula. At ang pangyayaring iyon ay kitang-kita sa lahat. Sa paraan ng kanyang pahawak ng ulo, sa paraan ng pagtingin niya, sa paraan ng pakikinig. Isang taong nasanay na ang huling salita ay sa kanya. Si Lourdes Cruz, ang ina, ay nakaupo sa harapan ng asawa ng may libro. Isa siya sa mga babaeng ang hitsura ay nagpapakita ng patuloy at masusing trabaho sa sarili. Laging mayos ang damit, laging nakaayos. Walang labis na kilos, walang labis na intonasyon. Alam niya ang halaga ng mga salita at marunong siyang manahimik nang ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang turo. Pumasok si Miguel, nagbati, umupo at walang paunang salita sinabi, kailangan kong ipaalam sa inyong may isang bagay. Mag-asawa ako. Bumaba ang pahayagan sa makamay nga ma. Hindi gumalaw ang libro sa makamay nga ina, ngunit nakita ni Miguel kung paano bahagyang nagtsur ang mga daliri niya sa cover. Sino siya? Tanong ni Lourdes. Pantay ang boses. Ana Reyes. Kaklase ko sa grupo. Matagal na kayong makasama? Hindi mahalaga iyon. Ngayon ay matagal na tinitingnan siyang ina, nang may matalinong iyon. Na hindi mapanlinlang. Buntis siya. Sabi niya. Hindi tanong pahayag. Oh, maikling katahimikan. Gaano na ang termino? Tanong ng ama. Mga 6 na buwan. Nagbago ang pahinga, mas makapal, mas mapanganib. Unang nagsalita si Lourdes. Tahimik, napakalinaw, ang bawat salita ay hiwalay. Miguel. 6 na buwan. Sigurado ka bang iyo ang bata? Sigurado. Sino siya? Saan siya galing? Nasabi ko na. Ana Reyes mula sa General Santos City. Pumunta rito para mag-aral. Probinsya. Tumayo si Lourdes, dahan-dahang lumakad sa kwarto, nang walang kaguluhan, at tumigil sa bintana. Tinitingnan ni Miguel ang kanyang likod at alam na ngayon siya ay nag-ayos ng nga argumento. Lagi niyang ginagawa iyon, naglalakad kapag nag-isip siya. Iyon ang tanging bagay na magkatulad sila. Naunawaan mo ba kung ano ang ginagawa mo? Tanong niya nang hindi lumingon. Naunawaan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Isang batang halos hindi mo kilala, isang babae mula sa ibang mundo, ito ay hindi puna, ito ay katotohanan. Nangabuhay ka nga 20 taon sa isang tiyak na buhay. Ang desisyong ito ay ganap na magbabago nito. Naintindihan ko, sabi ni Miguel. At pipilit ka pa rin. Oh, lumingon si Lourdes. Matagal na tinitingnan ang anak ng may ekspresyon ng nga taong naghahanap ng mahinang punto sa argumento ngang katapat at hindi nakakahanap. Nanahimik pa si Constantino, pagkatapos ay nagsalita, walang galit, mabigat. Ang iyong pagpili, ang iyong mga bunga. Hindi ito pagbibigay ng pagpapala, ngunit hindi rin pagbabawal. Tumango si Miguel. Alam ko, sabi niya. Salamat. Tumayo at lumabas. Sa likod niya sa sala ay naiwan ang katahimikan, mabigat, komplikado,
Na may mga tanong na hindi panabot ng mga magulang at mga sagot na hindi pa niya nabibigay. Ang katahimikang ito ay matagal pa. Alam niya ito ngunit katahimikan niya ito, ang kanyang pagpili, ang kanyang ngabunga. Sa labas ay malamig at madilim. Umupo siya sa kotse, kinuha ang telepono, isinulat kay Ana ang isang salita. Sinabi ko. Pagkatapos ng 1 minuto ay, dumating ang sagot parehong isang salita. Paano nila tinanggap? Ilang segundo. Sumulat, masama, ngunit sinabi ko, matagal na pahinga. Pagkatapos. Salamat. Inilagay niya ang telepono, sinimulan ang kotse. Sa labas ng bintana ay nagliwanag ang lungsod sa mga posteng ilaw. Walang malasakit at gawi, tulad ng laging nagliliwanag. Hinalikan na ang kalagitnaan ng Oktubre nang sila ay nagpakasal. Kinuha ni Miguel ang lahat ng organisasyonal na bagay. Hindi dahil si Ana ay hindi kaya, kundi dahil wala na siyang lakas para dito. Pumunta siya sa maklase, pumunta sa OBGYN, ginawa ang kailangang gawin araw-araw, at sapat na iyon. Siya ang humawak sa iba pa mga dokumento, aplikasyon sa sibilyang kalagayan, petsa. Ginawa niya, ang lahat ng tahimik at ng walang dagdag na salita, iniharap siya sa katotohanan. Ika. 22 ng Oktubre, alas 12 ng tanghali. Makakarating ka ba pagkatapos ang mga klase? Nakarating siya. Malamig ng umaga nga raw na iyon. Ang unang tunay na malamig ng taglagas, ang pagkatapos ay hindi na naghihintay ng init hanggang taksibol. Nakatayo si Ana sa harap ng salamin sa kwartong dormitoryo at tinitingnan ang sarili. Puting damit simple, walang palamuti, binili sa ordinaryong tindahan ng 2,000 piso dahil walang ibang punto. Malinaw na ang tiyan 7 buwan na, malapit ng Disyembre. Ang damit ay hindi ganap na nagtatago nito, at hindi niya sinubukan nagbihis lang, nagsuklay, lumabas. Naghihintay si Miguel sa kotse. Nang lumapit siya, tumingin siya sa kanya. Hindi nagtatasa. Hindi nang may lalaking intonasyon sa tingin na nagsasabi, maganda ang hitsura mo at ibig sabihin ay ibang bagay. Tinitingnan lang niya ng maingat, seryoso, at sinabi, handa na ba? Hindi, sabi niya. Alam ko, sabi niya at binuksan ang pintuan ng kotse. Sa sibilyang kalagayan ay naghihintay sila. Sa panik ni Miguel ang mga magulang at 3 sa kanyang nakaibigan. Si Don Tino ay nakatayo ng tuwid, may mataas na mukha ng isang taong dumating upang tuparin ang tungkulin. Si Lourdes ay nasa madilim na abong baro na may perpektong gupit ng buhok at ekspresyon na walang ipinahahayag. Profesional na kawalan ng laman, pininong ang maraming taon ng mataas na okasyon. Ang makaibigan ni Miguel 3 batang lalaki sa magagandang polo ay magalang at bahagyang nagugunfuset, tulad ng mataong inimbitahan sa okasyon na hindi ganap na naunawaan. Sa panik ni Ana ang kanyang ama. Dumating si Mang Ernesto mula paeng umaga sa isang regular na bus 3 oras sa daan sa kanyang nag-iisang ternong iswot na nakita ni Ana sa libing lamang ng ina. Nakatayo siya sa malayo mula sa kamag-anak ni Miguel hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil siya ay isang taong marunong magtago ang distansya ng may dignidad. Nang lumapit si Ana sa kanya, hinawakan niya siyang ang kamay ng tahimik, matatag, sigurado ka ba? Tanong niya ng tahimik. Tinitignan niya siya. Isang segundo siyang nag-isip ng tapat, nang walang pagpapaloko sa sarili. Hindi, sabi niya. Ngunit wala ng ibang paraan. Tumango siya hindi nagsabi. May jiging okay ang lahat. Hindi kailanman nagsabi ngang hindi niya sigurado. Pinisilang ang kanyang kamay ng mahigpit. Nandito ako, sabi niya. Sapat iyon, maikli ang seremonya. Ang rehistrador ay nagsalita ang karaniwang teksto. Sa bulwagan ay tahimik na tumutuktok ang musika. Isa sa makaibigan ni Miguel ay nangubo ng tahimik. Nakinig si Ana sa mga salita at nag-isip na ang mga tamang salita ay nagaganap lamang sa maling pakakasunod-sunod. Karaniwang maiba muna. Pakilala, panahon, desisyon na dahan-dahang ginagawa. Para sa kanila ay kabaliktaran una ang desisyon, pagkatapos ang lahat ng iba pa, kung mangyayari. Nang sinabi NG Registrador. Maaari na kayong magpalitan NG Singsing, kumuha si Miguel NG malit na kaon mula sa bulsa. Simple ang singsing manipis, walang bato. Isinuot niya ito sa kanyang daliri. Maingat, walang seremonyal, isinuot lang. Tinitingnan niya ang kanyang kamay. Katulad ng kamay na humawak ng manibela sa daan patungo sa General Santos City. Katulad ng kamay na humawak ng baso ng kape sa tabi ng dormitoryo ng alas 9 ng umaga. Maga kamay na kamay. Nakita ang kanilang magatingin ng 1 segundo hindi hihigit pa.
Hindi niya naabot kung ano ang binabasa niya sa kanyang mga mata bago pa niya inalis ang sariling tingin. Nagpakasal sila, lumabas sa kalye. Ang hangin ng Oktubre ay malamig na, matapang, tunay na malamig. May nagbukot ng bigas na lumipas at nahulog sa basang simento. Nakatayo si Miguel sa tabi at nanahimik. Si Ana ay nanahimik din. Kumain sinap sa isang maliit na kainan malapit doon. Tahimik. Halos walang usapan. Si Lourdes ay nakaupo sa harapan ni Ana at kumain ng may hitsura na walang kinalaman sa lahat sa mesa, hindi ng may kabastusan. Hindi gumawa ng komento, nanatiling absent nang nakaapekto ang presensya niya. Mas masama iyon kaysa sa anumang kabastusan. At alam ni Ana ito at nanatiling tuwid, kumain ng mahinahon at tumingin sa kanyang plato. Umalis ang ama ng gabi sa parehong bus, niyakap siya ng mahigpit sa hintuan, nang tahimik, at nagsabi, tumawag ka lang. Tumango siya. Lumipat sila at si Miguel sa isang apartment na kanyang kinukuha sa Kaliliwewe, 2 silid, maliwanag, na may malalaking bintana at lumang parket na nakakagalit sa ilang mga lugar. 3 araw lang, alam na ni Ana ang nga lugar na iyon sa pasukan ng kusina, sa bintana sa sala, sa gitna ng koridor. Natututo siyang umiwas sa kanila. Ang buhay sa isang bubong ay hindi tulad ng inasahan niya. Hindi niya ito inasahan. Walang panahon. Isang araw lang ay lumitaw ang apartment na ito, ang 2 kwartong ito, ang taong ito, kasama kung saan kailangan niyang paanong mabuhay ng makasama ng walang karanasan, ng walang nga panuntunan, ng walang pag-unawa kung sino sa kanila ang nag-isip ngang ano. Hindi siya nakabala kay Miguel. Iyon ang unang bagay na napansin niya. Nabuhay siya sa tabi, ngunit hindi pinilit na espasyo, hindi nagtatanong nagadag na magatanong, hindi nagkokomento sa kanyang schedule, hindi sinubukang puwersahin ang isang karaniwang pamumuhay. Siya ang nagluto. Kumain siya ng walang makomento, minsan nahugas ng pinggan ng tahimik. Dinala siya sa institute at sinalubong siya. Ginawa niya ito parang may ruta naman siya, kahit kailanman ay wala. 2 linggo pagkatapos ng kasal, dumating si Lourdes. Tumawag siya ng 1 oras bago, nagpaalam na darating siya ng saglit. Ang saglit ay lumago sa 2 oras. Lumakat siya sa apartment ng may ekspresyon ng isa na naglalakad sa isang tindahan kung saan wala siyang balak na bumili ng kahit ano, sinisiyasat, tinatasa, hindi nagsasalita. Pagkatapos ay tumigil sa gitna ng sala at dahan-dahan tumingin kay Ana mula itaas hanggang ibaba, tulad ng pagtingin sa isang bagay na dinala mula sa maling istante, walang kabastusan, walang direktang puna. Kagalangan lamang perpekto, malamig, dumaan ng parang hangin. Nagtanong siya kung kumusta ang pakiramdam ni Ana sa tonong isa na nagtatanong mula sa pagiging mabait. Tumingin sa kusina, sinabi na ang nakurtina sa silid tulugan ay dapat palitan, at umalis. Nakatayo si Ana pagkatapos ang pag-alis nito sa gitna ng sala at tinitingnan ang dingding. Lumabas si Miguel mula sa kwarto, kung saan siya nakaupo ng may libro. Tumayo sa tabi niya, nanahimik ng 1 segundo, pagkatapos ay hinawakan siya ng kamay. Maingat, nang walang presyon, hawak lang. Paumanhin, sabi niya ng tahimik. Ibinaba niya ang tingin sa kanyang kamay. Hawak ng 1 segundo, pagkatapos ay inalis ang sarili. Hindi na kailangan, sabi niya. Tumango siya at hindi nagpilit, ngunit naalala niya ito. 1 kilos na walang hinhingi. 1 kamay lang na humawak sa kamay niya sa tamang sandali. Hindi niya pinayagan ang sariling matagal na mag-isip tungkol dito. Inilayo, tulad ng inilayo niya ang marami ngunit hindi inilabas. Ang ilang bagay ay hindi inilalabas. Naroon lamang sila kung saan mo sila inilagay, at naghihintaying sandali na handa ka nang bumalik para sa kanila. Lumipas ang nga araw. Ang Nobyembre ay nagdala ng unang ulan basa, hindi totu, natutunaw sa simentong bago pa ito maging basa. Sa magabi ay minsan sila ay nasa kusina. Nagluluto siya o nakbabasa. Naktatrabaho siya sa laptop o nakbabasa ng libro. Kaunti ang nagsasalita, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay naging iba, hindi sa pag-unlat, hindi awkward, katahimikan lamang. Isang gabi ay nagtanong siya, hindi tinitingnan siya, hinahalo ang tsaa. Bakit hindi ka umalis sa plaza nun? Ibinaba niya ang libro. Matagal siyang nanahimik, tulad ng nanahimik ng nga taong ang sagot ay nandun, ngunit kailangan ng panahon upang mahanap ang tamang nga salita para sa sagot. Pumasok ka sa classroom noong unang taon, sabi niya sa wakas, at tumingin sa akin na parang puwang ako. Iba ang tingin ng lahat, katulad NG Dingding. Ngumiti siya na. Ganon nanga, sabi niya. Natawa siya ng tunay, hindi magalang, at ito ay hindi inaasahan, dahil nasanay siya sa kanyang kalmado, ngunit ang tawa ay buhay at tunay.
At tumingin siya sa kanya sa sandaling iyon at hindi niya inalis ang isang malambot na bagay sa kanyang mukha bago pa niya ito makita. Nakita niya. Napansin niya na nakita niya. Lumingon siya sa kalan. Sa labas ng bintana ay umulan, tahimik, tunay na ulan ang isa na nanatili. Pumunta si Ana sa mga klase hanggang sa katapusan hanggang sa ika-8 Disyembre. Iba-iba ang tingin ng gaguro sa kanya. Ilan ay may kahihiyan, ilan ay may espesyal na neutralidad, ilan tulad ni Ngang Santos mula sa Departamento ng Pedagogi ay may tahimik na mainit na pagmamalasakit na hindi kailangang ipahayag sa masalita. Isang araw ay pinahinto niya si Ana pagkatapos ngang klase at sinabi, "Lahat ng requirements ay isasara natin ng malayuan. Huwag mag-alala tungkol sa pag-aral sa sarili mo lamang mag-alala." Maikli siyang nagpasalamat ni Ana at lumabas sa koridor, kung saan tumayo siya sa bintana eng 5 minuto, tinitingnan ang niyebeng patio eng instituto at hindi pinayagan ang sariling matunaw. Sa Disyembre ang tiyan ay malaki na tunay na malaki, hindi na posibleng magpanggap na wala ito. Mabagal na siya lumakat, mabilis na pagod, mahinang tulog. Ang bata ay aktibo sa gabi, matagal gumagalaw, at nahiga siya sa kadiliman. Nararamdaman ang makilos na ito at nag-isip na salop ng ilang linggo ang taong ito ay lalabas at magiging hiwalay may sariling mukha, sariling boses, sariling pagtingin sa mundo. Hindi niya alam kung paano ito harapin. Sinubukan niya, talagang sinubukan niyang hanapin sa sarili ang tinatawag na instingtong inamainit at walang kondisyon, ang tinatala sa malibro. Minsan nakahanap siya lalo na sa gabi, kapag gumagalaw ang bata at inilalagay niya ang kamay sa tiyan at nanatiling ganun sa katahimikan. Minsan ay wala siyang nahanap kundi pagod at takot. At pagkatapos ay pinagalitan niya ang sarili dito, at pagkatapos ay tumigil sa pag-abot ng sala. Dahil minsan ay sinabi ngang guro sa isang lektura, na ang mga damdamin ay hindi pinipili, hindi sila ginagawa sa schedule. Dumarating sila kapag handang dumating. Si Miguel ay nandun ng eksakto sa kailangan, at hindi hihigit pa. Hindi siya tinanong ng bawat oras kung kumusta, hindi siya sinundan ng tulat ng anino, hindi ipinakita ang pag-alaga sa pampublikong panonot, ginawa lang niya, dinadala, binili ang hinihiling niya. Isang araw nang walang salita, ay naglagay ng maliit na heater sa kanyang silid, dahil napansin niyang ginagaw siyang malamig sa gabi. Napansin niya ang heater sa umaga at hindi nagsalita ayon lang. Nagsimula ang mga pag-urong sa gabi. Inisip niya una na pakena naman ito. Nangyari ito ngang 2 beses na sa nakaraang 2 linggo at parehong lumipas na mag-isa. Nahiga siya, nahintay hindi lumipas. Naging mas matindi, hindi napakasasakit, ngunit matiyagang may akwat, na binibilang niya sa pamamagitan ng orasan sa telepono. Nang makalipas na ang kalahati eng oras pagkatapos eng gabi ay tumayo siya, dahan-dahang nagbihis, nang masinsin. Tulad ng nagbibihis ng ngataong mahalaga ang hindi magmadali at hindi magpanik at lumabas sa koridor. Nakaupo si Miguel sa kusina. Hindi natutulog, nakaupo ng may libro at basong tsa, parang naghihintay. Nang lumabas siya, itinataas niya ang tingin at agad na naunawaan ang lahat, nang walang matanong. "Alis na tayo," sabi niya. Tumayo, isinara ang libro. 8 minuto ang gagwat, sabi niya. "Maaari pang maghintay." "Alis na tayo," inuli niya, nagdadami ng jacket. Hindi siya tumutol. 20 minuto ang biyahe sa maternity ward. Walang sasakyan ang lungsod ng gabi. Nagliliwanag ang mga poste ng ilaw sa snow. Nagpapalit ang mga semafore sa kawalan. Nagdrive si Miguel ng mabilis, ngunit pantay, nang walang mga biglang gala. Nakaupo siya sa harap na upuan at huminga tulad ng paliwanag ng midwife sa makurso. Dahan-dahan, tiyan, binibilang ang paglabas. "Masakit ba?" tanong niya ngang isang beses. "Kaya lang," sabi niya. Tumango siya at hindi na muling nagtanong. Sa maternity ward siya ay tinanggap agad isang nurse na may kasador. Isang midwife na nagtatanot, mga karaniwang tanong, mga karaniwang aksyon. Lumakat si Ana sa kanyang sariling mapaa, na natiling pantay. Sa pintuan ng pre-delivery ward ay lumingon siya. Hindi dahil gusto niyang sabihin ang isang bagay, lumingon lang. Nakatayo si Miguel sa koridor malapit sa reception counter, tinitingnan siya. Tumango siya sa kanya ng maikli, halos hindi makita. Tumango siya sa sagot. Nagsara ang pintuan. Nakaupo si Miguel sa koridor sa matigas na plastik na silya. Ang koridor ngang maternity ward ngang 3:00 ngang gabi ay halos walang tao. Paminsan-minsan lamang may nurse na dumadaan, at sa kaibuturan ng gusali ay minsan may mga tunok na sinubukan niyang huwag bigyan ng kahulugan. Hindi siya tumawag sa mga magulang, nag-isip at hindi tumawag.
Hindi dahil gusto niyang parusahan sila ng katahimikan, kundi dahil hindi ito ang kanilang gabi. Gabi ito niya kanya at ni Ana. Nakaupo siya at naghintay, hindi nagbasa, hindi tumingin sa telepono, nakaupo lang ng tuwid, makamay sa tuhod, tinitingnan ang pintuan sa dulo ng koridor, kung saan naroon si Ana. Nag-isip siya ng iba't ibang bagay sa mga sandali, nang walang sistema. Tungkol sa kung paano siya lumingon sa pintuan, tungkol sa kung paano lagi siyang nakatayo ng tuwid, kahit na sa lahat ng lohika ay dapat na siyang mabigo. Tungkol sa kung hindi niya alam na maaring igalang ang isang tao ng gayon, tulad ng paggalang niya sa kanya ng walang pagsisikap, basta na lang sa katotohanan ng kung sino siya. 3 oras siyang nakaupo. Sa simulang umaga lumabas ang isang doktor hindi bata, sa berdeng damit pang operasyon, na may pagod ngunit kalmadong mukhang isang taong ang gabing ito ay trabaho. Cruz. Tumayo si Miguel. Lalaki. Sabi ng doktor. 3 kilo 200. Ang ina at bata ay mayos. Nakatayo si Miguel, at tinitingnan ang doktor ngang ilang segundo. Nakatayo lang. Pagkatapos ay dahan-dahang huminga matagal hanggang sa katapusan, tulad ng humihinga ngang isang bagay na masyadong matagal na hinahawakan. Maari ba akong pumunta sa kanya? Tanong niya. Bukas sa oras ng pagbisita. Ngayon ay nagpapahinga na siya. Tumango siya. Umalis ang doktor. Umupo muli si Miguel sa silya. Nanahimik pa siya ngang 10 minuto, sa walang taong koridor sa katahimikan ngang umaga ngang Disyembre. Pagkatapos ay kinuha ang telepono at isinulat kay Ana, alam na malamang ay natutulog na ito, ngunit isinulat pa rin, napakahusay. Nandito ako. Pagkatapos ay isinulat sa ama ni Ana, Mang Ernesto. Lalaki. Lahat ay buhay. 3 kilo 200. Ang sagot mula kay Mang Ernesto ay dumating pagkatapos ngang 4 na minuto. Sa kalagitnaan ng gabi hindi pa natutulog. Salamat sa Diyos. Salamat sa iyo. Iniwasan ni Miguel ang telepono, tumayo, lumabas sa kalye. Malamig at tahimik sa labas. Ang snow ay hindi tinahak, walang bakas, walang tunog, ang langit sa silangan ay bahagyang lumiwanag. Bahagya, halos hindi makita unang pahiwatig ng madaling araw. Nakatayo siya, at tinitingnan ang langit na iyon. Lalaki. 3 kilo 200. Lahat ay buhay. Hindi niya may paliwanag kung ano mismo ang kanyang naramdaman sa sandaling iyon. Hindi ito tulad ng inakala niyang mararamdaman. Walang tagumpay, walang takot, walang kahinhihinatnan sa dalisay na anyo. May batahimik, seryoso, katulad ng isang tao na humawak ng isang napakahalagang bagay at naunawaan. Ngayon ito ay kanya, hindi sa papel, sa lahat ng iba pa. Sa gabing ito sa koridor, sa madaling araw ng Disyembre sa kalye, sa kung paano siya nakatayo ngayon at hinahawakan ang maliit na maligat na nilalang na ito at ayaw niyang ibigay. Kinabukasan, sa oras ng pagbisita, pinahintulutan siyang pumasok sa silid. Nakahiga si Ana sa kama, maputla, na may madilim na pag-anino sa ilalim ng mata, ang buhok ay nakaayos sa likod ng simple at walang palamuti. Pagod ang hitsura niya, tulad ng hitsura ng isang taong gumawa ng isang napakamalakin at ngayon ay nahiga lang at humihinga. Sa tabi ng kama ay nakatayo ang isang transparent na duyan. Lumapit si Miguel, tumigil, tumingin. Natutulog ang bata maliit, na may maliliit na kamao na nakatapat sa pisngi. Ang mukha ay seryoso ng may espesyal na bagong silang na seryosidad na nangyayari lamang sa mga unang araw, habang ang mundo ay hindi pa pamilyar at nangangailangan ng ganap na konsentrasyon. Heto. Sabi ng midwife na nandun sa silid at bago pa naisip ni Miguel ang anuman, inilagay sa kanyang magabraso ang bata. Humawak siya ng awkward, nang may tensyon, natatakot na gumawa ng isang mali masyadong mahigpit o masyadong maluwag. Ang bata ay magaan at mainit, at may amoy ito na hindi alam ng pangalan ni Miguel bago lang, buhay lamang. Nagmulat ang sanggol ng mata. Maputik. Madilim. Bagong siling mga mata na hindi pa nakakakita ng malinaw, ngunit tumitingin. Tinitignan niya si Miguel o sa direksyon niya lamang. Ilang segundo. Nakatayo, si Miguel nang walang galaw. At may isang bagay sa kanya ay nagbago, tahimik, nang walang babala, nang walang posibilidad na pigilan. Hindi eksplosyon, hindi pahayak, isang bagay lamang ang nahulog sa tamang lugar. Tulad ng nahuhulog sa tamang lugar ang isang bagay na matagal mong hinahanap at bigla mong nahanap, at ito ay nasa lugar mismo kung saan dapat na sana ito naroon. Hindi niya ito may paliwanag sa mga salita. Alam lang niya ito nang may katulad na kasimplihan ng pagkaalala ng halata. Ito ang kanyang anak. Hindi sa dugo, sa lahat ng iba pa.
Sa gabing ito sa koridor, sa madaling araw ng Disyembre sa kalye, sa kung paano siya nakatayo ngayon at hinahawakan ang maliit na maligat na nilalang na ito at ayaw niyang ibigay. Tinitingnan siya ni Ana mula sa kama ng tahimik, maingat. Itinaas niya ang tingin niya. Paano natin siya tatawagan? Tanong niya ng tahimik. Nanahimik siya niya isang segundo. Miguel, sabi niya. Miguelito. Tumingin si Miguel sa bata. Miguelito, inulit niya ng tahimik. Tulad ng pagsubok ng isang salita sinisiyasat kung angkop ito. Angkop ito.